Hello. Okay. Good afternoon na po is maga 1:17 PM po dito sa Australia, Sydney, Australia. It's Sunday at tatapos lang ng aking mass at gusto pong ipagpatuloy ang aking live stream sa inyo tungkol dito sa The Nativity of the Blessed Virgin Mary from our God's Word 2023. Pero po iba rin po ang message ng Sunday, Sunday of the 10th of September, iba po ang message niya. So, babalik po tayo sa The Nativity of the Blessed Virgin Mary na pinilit ko po na ito ang i-live sa inyo. Kasi po ito ay kadugtong nung Assumption of the Blessed Virgin Mary at yung kung ano po ang sagot doon sa mamaya po natin malalaman ang sagot doon sa yung 12 crowns, yung mga nasa crown ni Mary. So, magandang tanghali o hapon sa inyong lahat. At maraming po salamat po sa pakikinig ninyo at pagtangkilik nyo sa panonood din po. Salamat po. And so ito po ang the Nativity. Ngayon September po marami pong mga events na nangyayari sa ating mundo. Nung dito po sa Australia, nag-celebrate po kami ng Father's Day. Maaga po yung Father's Day namin noong September 2, Saturday. So, lahat po ng father, ginigreet ko po silang lahat. Kasama na po ang tatay ko na is in heaven now. At pinagdasal ko na po siya, kami dalawa ni Sylvia, na ang kanyang kaluluwa ay resting in peace na. And grinit ko na po siya ng Father's Day, Happy Father's Day. At hindi ko po nagkaroon ng time na bigyan siya ng dasal, kaya kami na lang po ang nagdasal ni Sylvia sa harap ng altar na the other night. Kasi po ang balak ko is bigyan siya ng dasal sa church na isulat yung pangalan niya at mabanggit yung pangalan niya sa mga dasal sa church. Meron po yung prayer for the dead. Pero nawalan po ako ng chance gawin yon kasi pupunta pa ako sa Liverpool Church to ask the office ng Liverpool Church para sabihin yun ang pangalan ko, tapos magdo-donate po ako ng pera. So, ang ginawa namin, nakapagdasal na lang po kami sa aming munting tahanan ni Sylvia at para rin po sa nanay niya na birthday naman po noong September 8 na pumanay na rin po si mami ni Sylvia. So, sinabay na lang po namin ang aming dasal for all their souls. Prayer for the dead po yun. So, by the way, ito na po ang aking live stream is about the Nativity of the Blessed Virgin Mary. So, September po, pagkatapos po ng Father's Day, ewan ko po sa ibang country, pero pagkatapos po ng September 2, Father's Day po dito sa Australia, ito naman po ang all around the world, sineselebrate po yung the Nativity of the Blessed Virgin Mary sa September 8. Nandito po to sa God's Word. Yung tungkol dito. So, ito po ang mga readings niya is Micah chapter 5 verses 1 to 4. Yung si Matthew chapter 1
verses 18 to 23 at saka po mayroon pong reflection din dito. Anyway po, ang sinasabi po dito yung September, kaya po naging Nativity of the Blessed Virgin Mary kasi ito na po ang umpisa ng si Mary ay nagdadalang tao na. So, September, kaya sa Pilipinas po yung September, October, November, December, nag-uumpisa na po lahat ng magagandang celebration events. Yung mga magpapasko, parang gano'n, magpapasko na, umpisa na silang maging masaya, magiging masaya na ang Pilipinas. So, that's a very good tradition also na kinamulatan ko din yun, na pag September na lahat, sa celebrate na yung bahay, kailangan may mga parol, malinis, may mga, yung iba puro parol, yung iba may mga nakakapag ano rin sila ng doon, Christmas tree, at saka may mga guumpisa na mag-organize ng mga caroling para mabigyan mo ng saya ang lahat. Pagsayahin natin sila sa pamamagitan ng ating mga kanta. Diba? At the same time, syempre, nagkakanta ka, para magkapera tayo. Pero, aside from that, yung event na naghahanda ang lahat. Diba? So, ito pong Micah, babasahin ko po sa inyo na mabilis lang. Chapter 5, verses 1 to 4. Sabi niya rito, the Lord says this, You Bethlehem, Ephrata, the least of the clans of Judah. Ito po yung mga sinasabi ng Panginoon na ito po nanggagaling panahon pa ng mga Old Testament pa po. Yung mga kung sino-sino mga before Christ. Abraham, Moses, marami pa po before Christ nangyari. Kaya nga na-send na po si Jesus Christ dahil po sa mga nangyari noong panahon na yun. Kailangan na po ng Diyos i-send si Jesus Christ. Because nung unang panahon na Genesis, God created Adam and Eve. Wala pa po si Jesus Christ. But Jesus Christ was the Son of God. Son of God po siya. Kaya mayroon po tayong tinatawag na 3 person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero mystery po yun. Ang God, si Jesus Christ, is the Son of God. Marami akong mababasa na mga napapanood sa YouTube na tungkol sa God. Hindi na po natin topic yun yan. Sisiksik na lang po natin yun sa mga kailangan natin. Basahin muna to. Itong si Micah. Out of you will be born for me the one who is to rule over Israel. His origin goes back to the distant past, to the days of old. The Lord is therefore going to abandon them till the time when she who is to give birth gives birth. Then the remnant of his brothers will come back in the sons of Israel. He will stand and feed his flock with the power of the Lord, with the majesty of God. They will live secure for them. For from them on he will expend his power to the ends of the land. He himself will be pleased. Okay? Kaya yun po. So, ang some dito with delight are rejoice in the Lord. Kaya yan ang description ko. Na from the Nativity of the Blessed Virgin Mary, marami yung kasasabi ko lang po, yung mga nagre-rejoice po. With delight are rejoice in the Lord. Kasi darating na po ang Diyos. Ang Savior be born of the Virgin Mary. Sa Matthew naman, sinasabi sa Matthew
na 1 verses 18 to 20. This is how Jesus Christ came to be born. His mother Mary was betrothed to Joseph, but before they came to live together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a man of honor and wanting to spare her publicity, decided to divorce her informally. He had made up his mind to do this when the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because she has conceived what is in her by the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you must name him Jesus, because he is the one who is to save his people from their sins. Now all of this took place to fulfill the words spoken by the Lord through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, a name which means God is with us. So ito po ang umpisa na po to. Kaya ang September po, sinasabi nila, marami na po ang mga events na diyan po nag-uumpisa na ang lalong-lalo na sa Pilipinas. Tanggalin ko muna itong perang to kasi dito ko lang ito. Anyway. So, ito po, ito naririnig nyo. Sandali lang po. Hello? 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 Okay. So, ito po si Joseph, meron din po siyang part na of course kailangan ni Mary ng someone to be with her na mag-stand ng magpo-protect na physically. Alam natin po na pinoprotektahan siya ng Diyos, pero in a physical form din po. Kailangan din pong mayroong magpo-protect sa kanya. Yung po ay si Joseph na pinili din po siya ng Panginoon natin Diyos. Nung umpisa ayaw din niya. So sabi niya, ayaw ko to. Kasi maaring man of honor nga siya eh. So, syempre, alam ng tao na yung nga, yung sinasabi nilang tao na naman yung nakakaano ng mismong tao yung mag-aano sa'yo, di ba? So, sabi niya rito, ayaw ko yata to, i-divorce ko na lang siya. Hindi ko to kaya. Pero dahil kailangan po niya na siya ang magiging protective father siya ni Jesus Christ in a physical form, at kailangan din ni Mary. So, sinabihan siya ng Diyos na sa dream niya, sinabihan siya na, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because she has conceived what is in her by the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you must name him Jesus, because he is the one who is to save his people from their sins. Yung nga ang sabi dito, kaya nandyan si Joseph. Yun po ang tinatawag na Holy Family. Mayroon figure father para sa anak na lalabas sa mundo, at yung mother and a figure father para makikita na for the son also na hindi lang siya Diyos. Alam natin na she is man and God. So,
may man talaga as a man, human being, na meron of form of family relationship na ang family consists of father and a mother. Yun po ang totoo.